meron pong malaking labor coalition po, mga kabida sa bansa na pinagbibitiw po ito kung si Executive Secretary Ralph Recto po, mga kabida, sa kanyang posisyon. Ang dahilan, ayaw daw akuin, mga kabida, ni Secretary Recto yung kanyang accountability doon ho sa paglipat ng 60 billion pesos po na pondo ng PhilHealth papuntang National Treasury, mga kabida. Bago lang po, dineklara po ng Korte Suprema na unconstitutional po yung paglipat ng naturang pondo po, mga kabida, Kaya pinababalik po ng SC sa Marcos administration yung 60 billion pesos from National Treasury pabalik, mga kabida, sa PhilHealth coffers. And tanong dyan, may pera pa ba na pwede hong ibalik? Eto, babasahin ko lang po itong balita ng The Manila Times, mga kabida. Sabi po dito, largest labor coalition calls for Recto's resignation, says government in dangerous hands. Napakasakit naman at tindi ito hong salita po, mga kabida, ng naturang labor coalition po. Eto, tuloy po tayo. The country's biggest labor coalition has demanded the resignation of Executive Secretary Ralph Recto for his refusal to show accountability in the unconstitutional transfer of 60 billion pesos in PhilHealth reserve funds to the National Treasury. Ayan. The nagkaisa labor coalition or nagkaisa petitioners in intervention in the PhilHealth case warn that with Recto, the government is in dangerous hands. Nasa hindi ho maganda at delikado hong kalagayan, mga kabidang bansa, dito ho kay Executive Secretary Ralph Recto, The group issued the warning after Recto defended the illegal diversion of PhilHealth funds by invoking common sense and justification, a stance the coalition described as reckless and unrepentantly clueless about the special laws governing social security funds. Ito yung sinabi po ng coalition po, mga kabida. Even though there are four magistrates who didn't see this, to the ordinary worker, the verdict is clear. It's shameful, inexcusable. The man heading the Marcos cabinet does not even grasp the basic architecture of social security funding, nagkaisa said. Ayan, mga kabida, Any appointed to head the cabinet and formally the Department of Finance must at minimum understand how social insurance works. Rector clearly does not. Ayan, ito parang hindi po kwalipikado pala, ito kung si Recto sa kanyang posisyon po, mga kabida. During his stint as Finance Secretary, Recto signed DOF Circular number 0030-2024 ordering the transfer of 89.9 billion pesos in excess PhilHealth funds to the National Treasury. But only 60 billion pesos was remitted after a restraining order issued by the Supreme Court in October 2024 stopped the remittance of the remaining 29.9 billion pesos. In its new ruling, the court en banc, in a unanimous vote, declared the DOF circular unconstitutional and the special provisions of the Republic Act 11975, otherwise known as General Appropriations Act of 2024, that Recto cited to justify the transfer of PhilHealth funds. Ayan, yun pala, mga kabida, dineklara po ng Korte Suprema na unconstitutional yung Department Circular ng Department of Finance, okay, 003-2024, mga kabida, bilang basihan po doon ho sa paglipat. Yun kasi yung ginamit po, mga kabida, ni Secretary Recto, at yung special provision, okay, na inilagay po, mga kabida, sa General Appropriations Act of 2024. Okay? Unconstitutional din daw yun, mga kabida, sabi po ng Korte Suprema. Alright? Okay? So, yun po. Ang tanong dito, kung makikinig ba si Secretary Recto, mga kabida, dito ho sa panawagan po ng naturang labor coalition po, mga kabida.
Okay? Alam naman po natin, si Recto po ngayon, ang pet ng Pangulo po, ano, mga kabida. Alright? Siya yung pinaka-trusted na tao po sa kanyang gabinete. Kasi mantakin nyo, ilalagay ka dyan bilang executive secretary. Ikaw yung pinaka-head sa lahat ng mga kalihim po ng Marcos administration. Yun yung executive secretary po, mga kabida. Meaning, malaki yung kanyang trust and confidence, ano? Trust and confidence ng Pangulo, mga kabida, kay Secretary Ralph Recto. Bilang dating DOF Secretary, nilagay po sa pinaka-tuktok po, mga kabida, sa lahat ng mga kalihim po, okay, ng Marcos administration, mga kabida, no? Okay? Now, I don't know kung pakikinggan ba ito, mga kabida, ni Recto, ito kung panawagan po ng nagkaisa koalisyon. Kasi unang-una po, mismo si Secretary Recto, ang kanyang paniniwala po, mga kabida, hindi po siya lumabag sa batas. Kasi unang-una po, sumunod lang po daw siya, mga kabida, dun sa kanyang mandato, ano, bilang DOF Secretary during that time. At nilinaw na po yan ng Korte Suprema, mga kabida, ano? And since 4 of the justices dun ho sa Korte Suprema, mga kabida, ang nagsalita na po, ano, na wala hong criminal liability, ano, ito kong si Secretary Recto, dun ho sa kanyang paglipat po, ano, mga kabida. Okay? Yan lang po talaga yung frustrations, ano, ng mga Pilipino. Bakit? Kasi po, pag ordinaryong tao po, mga kabida, possibly sasampahan po ng kaso at ikukulong, ano, mga kabida. Kung lumabag po ito sa batas, how much more sa ating saligang batas po, ano, mga kabida. Diba? Since si Secretary Recto po ay may posisyon nasa gobyerno, ang tingin ho ng mga maestrado dito, he was just doing his job in good faith. Okay? Ginawa lang po niya yung kanyang trabaho in good faith na wala hong mali siya po, mga kabida. Ano? Okay? Walang intensyong masama. Yun yung pagkakasabi po ng 4 na mga maestrado po ng Korte Suprema nang ipinabalik po, mga kabida, sa PhilHealth coffers ito kung 60 billion pesos po. Ano? Okay? Yun yung masakit po. Kasi po, malinaw naman po na lumabag talaga sa saligang batas, ano, mga kabida. Malinaw naman po na nilabag po yung provision po ng saligang batas. Okay? Bakit po hindi ho dapat panagutin, ano, ito kung si Secretary Recto, mga kabida? Ito yung karaniwang tanong din ng mga kababayan po natin, ano, mga kabida. Kasi gaya ng sinabi ko po kanina, mga kabida, kung ordinaryong tao po ang lumabag sa ating mga batas sa Pilipinas, kakasuhan kaagad at ikukulong, ano, mga kabida. Pero since Secretary Recto yon, wala hong pananagutan. Kasi in good faith daw niyang ginawa yung paglipat po, mga kabida, ng 60 billion pesos. Ngayon ang tanong, sana po yung 60 billion pesos? Bakit ayaw maibalik ka agad, ano, ng Marcos administration? In fact, kung maalala po ninyo, mga kabida, yung sinabi po ni Congresswoman Janet Garin, ano, na hindi ho maaring isauli yung 60 billion pesos ngayon, okay, and most probably by next year na po, ano, kasi i-integrate daw nila doon ho sa 2026 national budget, considering kulang po ng pondo, mga kabida, para maibalik yon sa coffers po ng PhilHealth. Diba? So, ang tanong ngayon, sana pala napunta yon? Bakit nagkulang yung pera? Akala ba natin marami hong perang gobyerno? Okay? Diba? Saan napunta yon? At anong pinaggagastusan po, mga kabida, ng naturang pondo? Okay? Kung titingnan lang po natin, i-analyze lang po natin yung statement po ni Congresswoman Garin, ano, mga kabida, na hindi daw pwedeng maibalik ngayon kasi unang-una po, kulang po yung pera na naibalik daw ng mga sangkot dito ho sa flood control projects po, ano, mga kabida. Nasa millions lang daw Okay? Kahit na po, pagsama-samahin po, mga kabida, yung mga frozen assets daw ng mga opisyal po ng gobyerno na isinangkot dito ho sa
corruption sa flood control projects, hindi daw aabot ng 60 billion pesos. Ang tanong ngayon, bakit po natin iaasa doon po sa pera na ibinalik po, mga kabida, ng mga opisyal po ng gobyerno na nasangkot dito ho sa issue po ng corruption sa flood control projects? Ano bang ibig sabihin po ni Secretary Garin po dito, mga kabida? Okay? Ibig sabihin ba na yung 60 billion pesos po na kinuha, mga kabida, dyan po sa coffers po ng PhilHealth, okay, ginamit sa flood control projects? Okay? Di ba? Yung logic lang doon ho sa statement ni Garin, okay, na hindi ho magkasya yung pera na ibinalik po, mga kabida, ng mga naisangkot doon ho sa flood control projects. Kaya malabo po may balik yung 60 billion pesos ngayong taon sa PhilHealth. Bakit iasa po natin doon ho sa pwedeng may babalik po, mga kabida, ng mga opisyal po ng gobyerno? Diba? So meaning, yung pera na yon ginamit pala doon sa flood control, which is another violation na naman po, mga kabida, sa ating saligang batas. Kasi diversion po yun Diba? Diversion. Okay? Hindi po yung original na intention ng pera, mga kabida, ginamit yon. Kundi sa ibang mga bagay. Mantakin nyo. Diba? Napakalaking kasalanan po yon, mga kabida. See? Yun lang ang hindi ko maintindihan Bakit kulang-kulang po yung pondo po ng Pilipinas, ng gobyerno po ni Marcos, mga kabida. Okay? Sa kadami ho ng pera ng gobyerno, ang dami tayong pera Unang-una po, maraming mga bagay po na ginawa po ang Marcos administration na hindi po natin alam, mga kabida, kung saan napunta. Kung paano ginastos yung mga pondo na yon. Unang-una, yung proceeds po ng gold reserves na ibinenta po ng Marcos administration. Okay? Unang-una, magkano po yung benta? Okay? Pangalawa po, saan po yun ginamit? Pangatlo, anong pinaggagastusan po doon, mga kabida? Wala ho tayong alam dyan. Diba? Wala ho tayong alam. Hindi ho naging transparent po ang Marcos administration po doon, mga kabida. Pangalawa, yung 107 billion pesos po, na pondo ng PDIC. Okay? Hindi din natin alam kung saan ito napunta, anong pinaggagastusan po doon, mga kabida. Bakit ginalaw ang 107 billion pesos na insurance funds, supposedly, mga kabida, ng PDIC? Alright? Marami pang mga pondo na hindi po naibigay. Kagaya na lang po doon ho sa subsidy ng PhilHealth na umabot po ng 74 billion pesos, hindi rin naibigay, mga kabida. Supposedly, ibibigay dapat yon kasi yun yung dikta po ng syntax law, mga kabida. Okay? Meron dapat allocation ang syntax law para ho sa kalusugan po, mga kabida. And that is for PhilHealth funds. Pero hindi po binigay, siniro po, mga kabida, ng Kongreso nung binalangkas po nila ito kung 2025 national budget, mga kabida. Okay? Marami pa. Hindi ko lang talaga matandaan yung iba, mga kabida. Saan po napunta yun? Yun yung malaking tanong na hanggang ngayon po ay nag-aantay pa rin ng kasagutan po, mga kabida. Okay? Para bang nagwaldas lang po tayo ng pera, mga kabida. Hindi po natin alam kung may babalik ba yun o hindi. Okay? Ngayon, nagkukumahog po sila kung saan po sila kukuha po ng pera para doon ho sa 60 billion pesos po, mga kabida. Di ba? It's unfair naman para doon ho sa mga miyembro po ng PhilHealth na pag-antahin po nila, mga kabida, ang posibleng mga pagbabago ho sa kanilang benepisyo dahil wala yung 60 billion pesos, hindi po pwedeng maibigay po ngayon and most probably sa susunod na taon na po, mga kabida. So pag-aantayin po natin yung benepisyo na pwede hong i-implement po ng PhilHealth, mga kabida,
pero later na lang dahil hindi pa available yung 60 billion pesos. Ganun po ba yun? Mga kabida, ano? Yun ang mga iilan sa mga kontrobersiya po, mga kabida, no, na kinakaharap po itong Marcos administration. Diba? So, yun po, mga kabida. Okay? Abangan na lang po natin kung kaya bang may balik ito, mga kabida, no? Ito hong 60 billion pesos po. At itong panawagan po ng nagkaisa Labor Coalition kay Secretary Recto kung susundin ba niya ito o hindi. Okay? Kasi po, unang-una po, ang sagot dyan ni Secretary Recto, alam ko na, mga kabida. Okay? I am serving at the pleasure of the President. Depende na po yan sa Presidente po ng Pilipinas kung gugustuhin po niyang alisin po ako bilang Executive Secretary. Yun yung pinaka sagot doon ni Secretary Recto. Okay? I-invoke niya yung pleasure of the President, kaya andyan po siya, mga kabida, bilang Executive Secretary.